Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame Pro Japan Kabayan Aquarius Capricorn. Sorry. Capricorn, this reading is for you. December 1 to 15, maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading kabayan Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Clover, oh. Wow. Good fortune. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kapag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo ito energy. Capricorn. Barrel, you feel something lacking in your life. Maaaring nararamdaman mo parang may kulang, no? Either sa love, money, or sa mga goal. Paari may mga hindi pa natutupad. Kaya nagkakaroon dito ng mga disappointment sa buhay, no? And sinasabi rin dito na kung ano may mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, it's time to get out. Umalis ka dyan, no? Sa dark place. Kumbaga, kung nadidisappoint ka, yan, kung ito is sa trabaho, kailangan mo umalis dyan. Kung this is a love, basta gumawa ka ng paraan paano ka makalis. Kung ano yung, kung ba, may mga goals ka na gusto makamtan pero hindi nangyayari, di ba? Ibig sabihin, it means na kailangan mong pumili ng daan. Kasi, why? There's a blockage na nagaganap sa iyo. Okay? May nakaharang sa daanan kaya hindi mo yon makamit-kamit. Kumbaga, may mga dapat kang i-let go, asikasuhin, i-change, mga ganyan, no? And we have the hills. Obstacles to overcome. Yan. May pag-asa, no? Yan. May mga ma-overcome ka na isang obstacle. Siyempre, kung ito is aalis ka dyan. Diba? Yan, pag-asa yan. This is a sun. Ito mga hills na yan. Yan, bundok yan eh. Yan yung blockage mo. Diba? So, may blockage dito may blockage dyan sa dinadaanan mo. Dito natin ilagay yan. Sabihin, kailangan mo malakpasan yun. Pero there's a chance naman. Yun nga lang, kung laalis ka in a dark place, diba? Period of prosperity and abundance. Ito na yun, no? Kumbaga, kung ikaw is makakapili ng landas mo at aalis ka dito sa sitwasyon mo, sa mga disappointment o mga hindi nagiging good para sa'yo. Nandiyan si prosperity and abundance. Kumbaga, ito na yun, disabrate, kumbaga, niluluto siya. Niluluto na yung prosperity and abundance mo. Ang kailangan mo lang dito, lumabas dito, di ba? You need to, talaga yan, lumabas. We have the man, maybe you are dealing dito sa tao na to, or maaring ikaw rin ito, di ba? Maaring mahaba buhok niya noon, o mahaba buhok niya ngayon, kung ano man yan, no? Kung sino man yung man na yan sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong energy ni Capricorn. Okay naman, ang buhok niya is dark. Ganyan. Hindi siya mahaba pero dark ang color ng hair niya. Maring kapatid mo, asawa mo, karelasyon mo. Tingnan natin. Maring ito is yung nadidisappoint ka dito sa tao na to. O kaya siya yung nagiging blockage para makamit mo yung abundance and prosperity. Diba? Kumbaga, o baka naman itong si man na to ang kumukuha lahat ng iyong abundance and prosperity. Diba? Kung sino man siya. Tingnan natin ang energy. Energy ni Capricorn. 1 to 15. Ay, baliktad. Ano ba yan, ate? Ano ang parating? Kay Capricorn. Malabas talaga siya. Wow! 10 of Pentacles! Talaga po? 10 of Pentacles daw parating sa'yo. Ibig sabihin, kailangan mo nang lumabas kasi ito na si si Bread. Anak baba. Baka itong baka ito yung lalaking mayaman. Sabay ganun eh. Baka ikaw yan. Tingnan natin. Ang dapat iwasan. May tower ka, oh. Yes, the Queen of Wands. Ay, anak, ano ba yan?
Pagkakatalon naman, nag-aano si mami. Ano po yan? Anong ibig sabihin? Meron na dyan si ano. Okay. Ang energy mo, this 1 to 15, ang sinasabi dito is nagkakaroon ka daw ng mga negativity, o may mga negativity, kumbaga may mga doubt, ganyan, ang sa nakikita ko dito. Kasi may mga gusto kang actionan. At saka hindi ka rin nagtatrust sa intuition mo, sinasabi dito. May mga gusto kang actionan o gawin, ganyan, o desisyonan, ganyan. Kumbaga, may mga idea naman na pumapasok sa'yo, pero hindi mo daw ina-actionan. Hindi ka daw nagtatrust sa intuition mo para makuha ito. Siguro, nagiging weak kasi yung energy mo sa akin this time. Nalalack of confidence ka. Siguro, pakiramdam mo, nagdududa ka sa kakayahan mo, if ever na pupunta ako doon o gagawin ko itong sitwasyon na to, magsasucess ba? Ang sinasabi dito. Ang sinasabi kasi ito, kailangan mo lang daw talaga na magkaroon ng confidence sa sarili mo. No? Kasi, yes, magsasucess. Kung ito is related to a money, di ba meron tayo ditong barrel, di ba? Kung ito is sa trabaho, ganun din, no? Sa ngayon kasi siguro nagkakaroon ka ng mga few options, ganyan. Natatakot ka sa mga mangyayari, if ever. Kumbaga, nagkakaroon talaga sa'yo ng mga harang, no? Ng mga distraction sa'yo this time. Pero sinasabi dito na you need lang talagang i-accept at mag-action this time. Mag-trust ka daw sa intuition mo. Huwag ka daw mag-doubt, no? Kumbaga kasi if you doubt and you do not trust sa intuition mo tapos hindi ka naman nag-action, yung opportunity daw na yun is lalakpas lang sa'yo. Kailangan mo dito na magkaroon ng dedication when it comes to your goal. Kailangan sa'yo ngayon is a development. Ganyan. No, halimbawa, kailangan mo gusto mo ng bagong trabaho. Diba? O, di mag-action ka. O, halimbawa, may idea ka na gusto mong gawin yung ganito, ganyan, ganun. Gawin mo. Diba? Magtiwala ka sa sarili mo. Kailangan dito is confident. Kailangan dito is inner strength. Diba? Hindi mo naman sinasabi dito na magmadali ka. Sinasabi dito is also, if you want to develop yung something na iniisip mo o yung gusto mong actionan, slowly but surely, na kailangan mong isiping maigi yung mga gagawin mong patakaran or solutions dito sa nakikita ko dito. Diba? Kung sa money man ito, o anong dapat mong gawin? Diba? O kung sa love life ito, anong dapat mong gawin? Diba? Huwag kang ma-depress, huwag kang malungkot. O I know, nahandun kasi, may tao rin kasi ako nagiging needy dito, no? Minsan siguro nagkakaroon ng magka-drama, o ito is a relationship, ganun siguro, itong tao na to is needy, kaya hindi ko siya maiwan, o kaya yung trabaho ko, kasi kailangan ko, kapag lumipat naman ako, natatakot ako, baka hindi ako mag-success, mga ganun, ang nakita ko. Ganun din sa relationship. No? Kung ano yung mga idea o gusto mong gawin this time is, medyo ang nakikita ko dito, may doubt ka. Kailangan dito is acceptance, kailangan dito is magkaroon ka ng improvement. Kung sa pera ito is kailangan mong i-improve yung pera mo, di ba? Ganun, this time. Huwag kang mawala ng pag-asa na hindi mo kakayanin. Huwag kang magduda sa kakayahan mo. Ganun. Kung wala ka ngayon, di ano dapat mong gawin? Gusto mo lang ba forever wala ka, di ba? Hindi naman, di ba? Kailangan mo solusyonan, kailangan mo mag-action kasi hindi naman babaksak yung bayabas na bigla-bigla lang hindi mo sinusungkit. Depende na lang kung nabulok yun. O paano yun? Babaksak na siya pag bulok na. O di, hindi mo na siya makakain, di ba? O dapat maaga pa lang, mag-decide ka na. Or maggawa-gawa ka na ng mga dapat mong aksyonan. Ganun lang sa sa'yo. Ano dapat parating is the 10 of Pentacles. Tsaka kung ano rin, sinasabi rin dito na kung ito is mga gusto mong magsalita ka. Gawin mo at magsalita ka if ever, di ba? I-show mo yung power mo na kaya mong lahat, di ba? Na kaya mo at
confident, as in confident talaga dapat. Do your fashion. Ganyan. Jump to your fashion. Yung mga ganun. Kasi yung ano yung it's up to you to make it happen din kasi kung ano, wag ka lang mag-wait kasi unproductive ka kasi this time sa nakita ko dito. No, wait, it comes in siguro sa iba sa inyo, wait ka sa trabaho o sa karelasyon mo, nagkakaroon talaga ng mga pagbabago this time, di ba? O dapat actionan mo na yun. O, di ba? Wag kang magduda sa sarili mo, di ba? Wag kang malack of confident dito. Kasi hindi naman. Dapat dito is pagiging matapang. Anak, baba ka muna. Baba, anak. Dito. Parating is the 10 of anong pwede ko malaman dyan? Anong pwede ko malaman? Kaya ano? Uy, 10 of 10, 10, oh. Ba? Pwede explain mo sa akin to? May hinihintay ka? May hinihintay ka raw. Pero makaka-receive ka ng text message. Or may makipag-usap sa'yo. Ano si ano? Explain niyo sa akin to. May makikipag-usap sa'yo malapit sa puso mo. No? Sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung this is about of money or something pinaglalaban mo. No? Ganyan. Maaring inheritance, mana, ganyan sa nakita ko dito. Anak, or situation na pag-uusapan kayo, may hinihintay ka na nagkakaroon ng progress ngayon, pero sa nakikita ko dito is mag patiently waiting ka lang daw dito kasi magkakaroon daw ng offering, no? Dito. About what? About what po itong si ano? Teka lang Parang kung ito is amana or pera, parang malapit nga. May magkikita. May magkikita na malapit sa puso mo. No? Either ito is kapamilya o kasamahan sa trabaho. Ako nakikita. Or babalik. Ay, babalik. Ay, babalik. Yan natin We have the Earth in Virgo. We have the Earth, ito na naman. The Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Fire, and we have the Earth in Taurus, Aquarius, Gemini, Libra, and yun naman, fire sign, tsaka water and Cancer, tsaka water and Pisces. Meron dito na makikipag-usap sa'yo kasi may i-offer sa sa'yo. May offering related to sa money. No? Pero sinasabi dito, may sinasabi siya na ito yung tao na hindi daw pwedeng pagkatiwalaan. Mayroon na kasi ako nakikita dito na tao na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, tao na hindi pwedeng asahan, ganyan. Ang nakita ko dito, tao na walang pagbabago. Kumbaga, siya yung tao na pinapakita niya sa'yo na malungkot siya, pero baliktad kasi siya malungkot siya outside, pero deep inside, siya, ang saya-saya niya. May tao na ganun. Talaga may taong hindi pwedeng pagkatiwalaan dito. Kung this is a relationship na
na mas matanda sa'yo, ang nakikita ko dito, ang nakikita ko is, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Kasi, kung may third party dito, kasi parang may family to family ako nakikita, is ito yung tao na babaero, lalakero, ganyan. Yung nakikita ko dito. Kundi sa relationship yung iba dito is merong mag-aalok sa'yo na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Dito. Maaaring kasamahan mo sa trabaho or kapamilya mo or malapit to sa puso mo. Pero may makikita rin daw. May makikita na ano kaya ito nakikita ko? Ba... Tapos na to. Tatanong ko ha, kung tapos na to. Tapos na to. May nakita kasi akong iba. Oo, tapos na. Tapos na raw. Ibig sabihin, may nawalang tao, no? Kasi may nakita akong, may nakita akong nag-breakdown. Ibig sabihin, may nawalang tao. Kung ito is may nawalang tao, ibig sabihin, kung ito is is related to amana or pera man siya, yung may tao dito na mandadaya sa'yo. Ingat ka lang din. Kasi gano'n na nakikita ko eh. Hindi pwedeng pagkatiwalaan, pag-usapan. Kailangan mo maging matalino. Kailangan mo daw maging matalino dito. Kung sino itong makakausap mo, na related ang money, kailangan mo maging matalino. Bakit Queen of Wands? Kung ito isihingin ng tulong sa'yo, kailangan mo rin maging matalino. Kasamaan mo man siya sa trabaho, karelasyon mo man siya, o family mo siya. Baka anak mo. Baka sabihin niya, pengi po ng pera. May bibilin ako. Diba? Tapos sa iba pala niya igagastusin. O, diba? Tanungin mo kung saan niya gagastusin. Kasi may nakita akong magsisinungaling eh. Nagsisinungaling. O, karelasyon mo na nakakausap mo by internet, hindi yun totoo. Nagsisinungaling yun. Bakit po? Oh. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na yung sitwasyon na paulit-ulit. Alam mo yun? Halimbawa, nagkaaway kayo ng karelasyon mo o nakasamaan mo sa trabaho. Diba? Tapos, magkakabati kayo. Ganyan. Kumbaga, hindi niya nakikita. O halimbawa naman, pagtulong. Halimbawa, tinulungan mo yung isang tao. Kung sino man yan. Tapos, i-accept mo yung situation. Okay, fine. Pero, hindi daw yun good kasi parang hindi makikita nung tao na yun yung pagkakamali niya. As long as, kasi hindi niya makita, hindi niya maano na nagsisisi siya. Kung alam mong mali siya, di ba? Halimbawa, mali naman siya pero pinabigyan mo. Kumbaga, ang dali mo magbigay. Ganyan. Hindi niya makikita yung pagkakamali doon. Lalo lang daw lalala. Kumbaga, kasi wala akong magagawa kailangan para makamove on. Kailangan, kasi we need din kasi kailangan din kasi nating maging teacher sa ibang tao para makita rin nila yung pagkakamali nila. Kasi, if ever daw hindi mo daw nagawa yun, lalala lang daw ng lalala yun. Hanggang sa, uulit-ulitin na lang niya yung sitwasyon na yun. Ganun. Kailangan mo din ipakita na na mali yung tao. Tsaka sinasabi din dito na wag mong isipin na iba kasi dito parang nai-stagnant sa situation nila, no? Sa nakikita ko dito. Yan, siguro handito ka nga talaga sa sa fail, no? Nai-stagnant ka diyan. Kaya kailangan kung nasaan ka man sitwasyon ngayon, nakikita ko sa stagnant. Walang pagbabago na nangyayari sa iyo. Kung talagang gusto mong mag-success, andito ko sa dissatisfaction, no? Yung daanan mo ngayon is may harang.
may blockage talaga, no? Sa nakita ko, kumbaga may mga gusto ka talagang gawin dito, this time, na hindi mo magawa-gawa, no? Paano mo malalakasan kung si bundok, di ba? Kailangan ma-overcome mo yung obstacle na yan, dito. Kailangan mo mag-move on this time. Kailangan mo mag-new beginning o kailangan mo mag-let go sa buhay mo para maayos. Mag-move on ka, mag-revert ka, mag-start ka ng new beginning, ganyan. Diba? I-structure muli yung sarili mo. Kung stability yan, go. Diba? Kailangan mo ngayong kailangan mo mag-start, isara mo yung isang pintuan at magbukas ka ng isang pintuan patungo sa future mo. Let go, mag-transform ka. Yun ang kinakailangan daw ngayon sa'yo. Kumbaga, halimbawa, kung ito is trabaho o sa kasi with promises, ganyan. Oo, ando naman tayo eh. Halimbawa lang ando naman tayo, with promises, di ba? Till death do us part. Oo, pero kailangan din kasi niya makita yung mali niya. Kung sa relationship yun kailangan din niya makita. Kasi asong hindi niya nakikita yun, tuloy-tuloy yun. Diba? Kailangan niya rin ma-overcome yun. Hindi niya makikita yung mali niya kasi. Kaya nasa sa inyo yun, kung paano nyo handle yung situation nyo ngayon. When it comes to a love, kamusta sa love? Capricorn in 1 to 15. Love is sa lahat, anak, kapatid, sarili, asawa, kasamahan sa trabaho. Advice po universe kay Capricorn. Universe. Balasahin natin. Universe advice po. Buti na hindi nagbaksak. Thank you. The Chariot. Ang ganda ng advice niya sa'yo. Itong ito si obstacle, diba? Tapos nandito si Ace of Pentacles, diba? Beginning. Bakit po ang love niya is the Temperance? 1 to 15. Ano po yun? Ano niyo po? Pwedeng explain niyo po sa akin siya. Temperance and Temperance, The Wheel of Fortune, ito yan, Okay. We have the Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, and Libra. Earth in Aries. Ano to? Sagittarius in Fire. Aries in Fire. Sagittarius. And we have the Fire again. Okay. When it comes dito sa relationship, you try to make it balance itong sitwasyon na to, no, sa nakikita ko. Pero, may doubt, no? May doubt ka. Hindi ko alam kung nagda-doubt ka o naghihintay ka ng pagbabagong kusa. No, sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, dito kayo sa sitwasyon nyo na yun lang, para lang hindi mag-away-away, o kaya baka sanay na kayo sa isa't isa din, di ba? Siguro andun na kayo. Yung iba dito kung kayo is magkarelasyon talaga at hindi ka nagkahiwalay, andito kayo sa sitwasyon na you try to make it balance yung sitwasyon nyo. Kumbaga, ginagawa mo gagawin mo yung gusto mo, gagawin niya yung gusto niya. Ganun sa nakita ko. Parang binabalansin niyo na lang yung situation, no? Pero may mga doubt kayo or naghihintay talaga kayo dito, no? Pero may konting pressure ako nakikita sa inyo. Kumbaga, when it comes sa inyong dalawa ng karelasyon mo, nagkakaroon ka ng limitation. Siguro nga, hindi mo nasasabi niya, hindi mo nasasabi yung lahat para sa kanya. Yung isa din, hindi din niya masasabi yung lahat na gusto niya sabihin sa'yo. Kaya nagkakaroon ng limitation sa inyo. No, parang nagkakaroon na lang kayo ng kalakaran na ganito kasi dapat ganyan. Parang gano'n. Kaya handun yung pressure o talagang handun yung sitwasyon sa iba sa inyo na talagang nag-iintindihan nila kayo sa isa't isa. At iniintindi mo siya, iniintindi ka rin niya. No? Sa tingin ko ganun sa nakita ko sa inyo. Titingnan ko About saan si
Andun na lang din yung ano, leap of faith yung dalawa, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, halimbawa, ikaw is meron o siya rin is meron, di ba? Andun yung sitwasyon na hindi ka makikipaghiwalay. Kung ikaw is meron, hindi ka makipaghiwalay din sa boyfriend mo o sa girlfriend mo. Ganun din siya. Halimbawa, siya is meron. Ganun. Parang andun na lang kayo sa ano, um, stagnant lang. Parang stay lang. No? Kung hindi naman kayo nag-away, stay lang. Ganun. Stay lang kayo. Kumbaga, wala akong nakikita na may magmo-move sa ngayon, no? Siguro nandun lang yung avoidance sa nakikita ko dito. May nag-a-avoid, maaring kung yung karelasyon mo is meron, 'di ba? Maaring meron siya, ina-avoid niya lang na hindi mo malaman, ganun sa nakita ko dito. O ikaw baka ganun din. Kung wala naman, hando kayo sa sitwasyon niyo na steady yung relasyon niyo. Parang wala lang. Ganun lang. Parang ano lang, ganun lang siya. Ganun lang nakikita ko. Minsan, excited, minsan, attractive, pero may mga doubt, no? Kayo. May tao ako nakikita dito na ano, na nagkakaroon siya ng option in life. Alama! Ano po yan, mami? The Chariot, advice sa'yo. Bakit po Chariot ang advice nyo kay Capricorn? To show me, universe, bakit po? Ay, baliktad. Para saan po? Ano yan? Okay. Okay, ang advice sa'yo is kailangan mo daw ngayon na magkaroon o explore mo daw yung sarili mo, no? Yan, mag-move forward ka daw sa mga plano mo to growth, ganyan. And then, baka iba sa inyo may travel, ano? Baka may travel kayo by 3 days, 3 weeks, or 8 man yan, no? Nakaraan na, 3 months man yan, nakaraan na or mangyari pa lang, 3 to 8, mga ganyan. O kaya sa next year ng August or March, ganyan, no? Sa nakita ko, baka April din sa iba. And then, nakikita ko sa dito, sinasabi dito na, kailangan mo daw ng tibay ng loob para daw mag-move forward. Kumbaga, mag-effort ka, no? Andito yung put some effort sa mga gusto mong gawin this time. No? Halimbawa, gusto mong mag-travel ka. Gusto mong, kung may mga gusto kang sabihin sa kanya, sabihin mo, ganyan, di ba? O kaya may mga gusto kang plano, gawin mo daw, ganyan. Magbigay ka daw ng effort doon. Kung gusto mo talaga mag-growth sa sarili mo, o anong dapat mong gawin, di ba? Kailangan mo daw dito kasi ng clarity, no? Kailangan mo ng clarity. And kailangan mo daw ng logic organized. Kumaga, magkaroon ka na ng organized, magkaroon ka na ng system, at magkaroon ka na ng mga rules in life. Kailangan mo maging matatag this time. This is the time na magpasya ka to take it action, di ba? And then, yun nga, motivation to move forward to your fashion. Ang sinasabi dito, kailangan mo daw ng positive destination ngayon, no? Kailangan mong lumaya sa isang sitwasyon if ever na meron mang gusto mong layaan, di ba? Mas continue ka lang daw sa direction mo para mahanap mo yung goals mo kung yung goals mo talaga this time. Kumbaga yung makapagbibigay sa'yo ng happiness and fulfillment, ganyan. Kung nagkakaroon talaga ng mga disappointment this time sa meron ka ngayon, try another path if you want. O kaya, edi magsalita ka, o kaya mag-change ka ng mga decision, rules, system, ganyan, mag-resetting ka, di ba? Depende yung kung paano mo i-drive yung iyong sasakyan. Sasakyan talaga, ate, oo. Yan, depende yon kung paano mo i-drive yung sarili mong, sistema, no? And you need to be aware lang din, no? Para wala kang masagasaan. No, kailangan mo rin na maging aware din sa paligid mo, sa pananalita mo, ganyan, sa kilos mo, no? Basta aware lang na wala kang masaktan na tao. Yun ang kailangan lang dito, no?
Baka meron ka long distance na ano, na karelasyon, mga gano'n, 'di ba? Kailangan mong lumaya, kailangan mong mag-aksyon. This is the time to go. Mag-focus ka raw. Focus at katatagan at pagpapasya at lakas ng loob, tibay ng loob, confident. Arigatou namaste, God bless.